Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po'y dadako na ulit sa pag-aawitan. Inaanyahan po ang bawat isa na tumayo po ulit. Tayo po'y magpapatuloy ang pagbibigay awit sa ating Panginoon. Lahat po ay tatawagan na tumayo po, bawat isa. Kantahin po natin ng with all I am. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa sa kanyang banal na salita. Tayo manalangin muli. Ama namin Diyos, kami po ay muling malapit po at dumudulog sa inyong dakilang awa, Panginoon. Ang pagkakabasa namin ng inyong banal na salita, Lord. Tulungan niyo po kami na maunawa namin, O Diyos, upang mai-apply namin at ang buhay namin ay makasunod kami kung ano po ang nilakaran ng aming Panginoon sa Kristo. Patuloy na pagpalain niyo po kami. Gamitin niyo lang po ang inyong maliit na lingkod. Sana man po ang nakikitang kahinaan, O Diyos, tago niyo po ako sa pamamagitan ng banal na dugo ng inyong Kordero. At Panginoon, kayo lang po ang manguna rito at ang kaaway, huwag niyo itulot na magkaroon ng bahagi sa aming kalagitnaan. Patuloy namin hinihiling ang pagkilos ninyo at ang lahat ng ito ang aming samot dalangin sa ngalan
ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Amen. Lord. Tayo makakaupo na. Okay, at happy birthday, Sister LB. Ilan taon ka na, Sister LB? 62? 62 na. Oh, lagpas na rin pala sa senior citizen si Sister LB. At maiksi lang to ang ating topic na ito. Bali 35 slide lang to. Siguro mga kwan lang to. 2 oras kalahati lang to. Late naman kayong dumating eh. Anyway, gusto kong i-inform sa inyo na mamayang hapon ay meron pa rin tayong discipleship training. At sa darating na Martes ay wala muna tayong midweek service, sa Webes na lang kasi attend ako ng ministers meeting namin. Isa ako sa magpipresent sa Lupao, Nueva Ecija. 2 lang naman kami ni Pastor na nagpipresent palagi. So, darating yung mga ibang kamanggagawa. And then sa Sunday, mga kapatid, ay medyo agahan nyo naman. Kasi nakakahiya doon sa speaker sa darating na Sunday dahil lang mangungusap ulit sa inyo si Brother Gisrael. Attend muna ako ng church anniversary ng Banawi, Pugao. Yearly kasi yun. 4 years na rin na hindi ako nakabalik doon sa church na yon. So makakabalik ulit ako after 4 years at ako po yung magpipreach. Magkakahiwa-hiwalay kami dahil sina Pastor Manny ay meron ding pupuntahan. Sambales naman sila. So, kailangan ay suportahan natin yung mga na-invite nating taga-pagsalita rito, kagaya ni na Brother Gisrael na nag-effort pa galing pa ng Laguna para lang makapaghatid ng kalakasan sa bawat isa. Kaya sana ay mas maaga po kayong makarating. Kasi last nang nakapag-preach siya rito ay sabi niya, wala pong tao sa church, wala pong umattend. Yung pala ay wala pang mga tao sa church, sarado pa rin yung church. So, tayo po ay magpapatuloy na, mabilis lang tayo. Ang topic po natin ay the qualities of a matured Christian. Sinabi ng apostol na si Pablo, when I was a child, I spake like a child, I understood as a child, I taught as a child, but when I become a man, I put away childish thing. Ang ibig sabihin po ng apostol na si Pablo, kahit doon po sa ganyang kalagayan, nasabi niya, nung ako ay bata pa, nagsasalita akong katulad ng isang bata, at ako ay nagtatampo rin, nagdaramdam ako ng katulad ng isang bata, at nag-iisip ako ng katulad ng bata. Pero sabi ni Pablo, may hangganan yun, mga kapatid. Sabi niya, nang maganap na ang aking pagkatao, when I become a man, I put away my childish thing. Yan ang kausap niya ay ang mga mananampalataya sa Korinto. Hindi mananatiling isip bata ang isang Kristiyano, mga kapatid. Kailangan ang isang Kristiyano ay lumalago. How many years na tayong naglilingkod sa Panginoon, pero kung tayo ay mananatiling bata doon sa kalagayang ganon, si Pablo mismo rin ay nangusap sa Hebrew chapter 5, verse 12. Ito ay naging topic noon, pero hindi ko na ulit-ulitin. May mga gusto lang akong idagdag dito, mga kapatid. Sabi ni Pablo, for when the time ye ought to be teachers. Dapat teacher na kayo eh. Ibig sabihin, dapat nakakapagturo na ang bawat mananampalataya na medyo matagal na ay nakapagtuturo na. Hebrew 5:12. Hindi ibig sabihin na kayo ay nagiging pastor na katulad namin, pero yung iba dapat ay talagang may kakayanan ng magturo bawat isa. Sabi riyan, or we have the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God. Sabi niya, dahil sa kaluwatan, dahil matagal naman na, ay muli kayong nangangailangan na kayo ay turuan ng sinaunang simulaing aral ng Diyos at naging tulad sa nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Yan po ang sabi niyang apostol na si Pablo sa mga mananampalataya sa Hebreo. Remember, mga kapatid, itong mga Hebrew people, ito po ay learned sa mga kautusan. Bihasa sila, kaya nga sila yung caretakers ng mga oracles of God. Pero dumating siya sa punto na nangangailangang turuan ulit sila. Mga kapatid,
Remember, ang Hudyo, anong idea ng mga Gentile nation dito? Anong idea ng Gentile people dito about sa tabernacle, about the Melchizedek, about the Aaronic priesthood? Ganun po ang lalim ng paghahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Hebreo. Pero isang pagkakataon, sabi niya, nangangailangan uli kayo ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Minsan, sa buhay natin, bilang isang Kristiyano, matagal na tayo, pero minsan nangangailangan uli tayo ng gatas kasi hindi nag-i-improve. Mga kapatid, at yung mga Gentile people, sabi niya, masigit pa sa inyo, mabuti pa yung Gentile people, mas maraming alam. Kaya kung minsan, may mga Kristiyano, matagal na sa end-time message, pero may mga dumarating na mga baguhan lang galing sa denominasyon, mas mabilis yung kanilang improvement. At yan ang gustong ipakita ni Pablo doon sa mga mananampalataya ng Hebrew people, na sa kanila ipinagkatiwala ang batas ng Diyos, ang kautusan ng Diyos, ang salita ng Diyos, and yet kailangan muli nila ng gatas. Pag sinabing kailangan mo ng gatas, kahit yung sino ay tatanggapin mo, mga kapatid. Kahit sino na lang ang magbibigay sa iyo ng gatas, hindi mo, basta't sinubo sa iyo, tanggap ka ng tanggap. Yan ang nangyayari. So, dapat kaya mo nang kumain. Kaya mo ng matigas na pagkain. Di ba yung mga bata pa, lalagyan ng gatas sa tsupon, tapos kahit na yung katulong or kahit na yung ibang tao, walang reklamo yung bata, iinumin niya yun. Kasi nga, bata siya. So, ganyan ang mga nangyayari sa mga mananampalataya. Ang mananampalataya dapat hindi pahapay-hapay. Kahit po anong aral ang dumating sa loob ng iglesia, hindi ko kailangan mag-warning kung kayo ay matured na. Ako'y nagtataka sapagkat si Pastor Imboy, kasama namin yan. At kung hindi ako nagkakamali, binautismuhan niya ni Pastor Roland sa Quezon Province. Way back 2000 yun, nung nandyan ang gawain. Tapos ngayon, iwawarningan kami ng ibang manggagawa. Hindi ako naniniwala sa ganung klaseng manggagawa. Pwede akong mag-warning. Huwag mong patayuin si Brother Joaquin. Bakit? Naka-wheelchair eh. Kaya huwag mong patayo, hindi makakatayo. Pero hindi dapat warningan. Ngayon, pwede lang warningan ng isang bata, pahapay-hapay yan, mga kapatid. Pero kailangang turuan muna. Hindi dapat ang isang Kristiyano ay pahapay-hapay na parang kawayan. Kailangan firm stand ka. Kailangan ikaw ay rooted sa Word of God. Na kahit ano ang marinig mong aral, yung pundasyon ng iyong pananampalataya, dapat hindi matitinag yan. Sa Hebrews chapter 5 verse 13, ang sabi ng apostol na si Pablo, "For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran, sapagkat siya ay isang sanggol, unskillful in the word of righteousness." Ano ang nais iparating ng apostol na si Pablo sa mga taga-Hebreo? Yung bawat tumatanggap ng gatas, walang karanasan sa salita ng katuwiran. Kung kayo ay mananatiling bata, mga kapatid, ang gagawin lang sa inyo ay spoon feeding lang kayo. Halimbawa ay katulad sa pagtatrabaho sa karpintero, mag-a-apply ka ng karpintero, mga kapatid. Dati mong alam yung trabaho pero nakalimutan mo na, kailangan kang turuan ulit. Tamang paghawak ng pala, tamang paghahalo ng semento, tamang pagpalo ng martilyo para hindi mo napupukpok yung kamay mo. Kailangan kang turuan ulit ng tamang paghawak ng mga kasangkapan. Pag ikaw ay nag-apply ng trabaho, meron tinatawag na basic, di ba? Pero hindi na nanatiling basic. Kahit sa computer, may mga basic yan. Sa lahat ng aspeto, mayroong basic. Kaya minsan sinasabi natin, basic lang yan. Pag nasanay na yan, parang baliwala na sa kanya. Ganyan ang mga mananampalatayang bata pa, mga kapatid. For he is a babe, sapagkat siya ay isang sanggol. Hindi niya alam kung paano gamitin ang isang kasangkapan.
Hindi niya kayang panghawakan ang salita ng Panginoon. Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 10 up to 18, suit the whole armor of God. Hawak-hawak mo yung tabak ng salita ng Panginoon. Kung ikaw ay unskillful in the word of righteousness, pag-atake ng kaaway sa iyo, hindi mo alam kung paano gagamitin ang salita ng Panginoon. Kaya maraming Kristiyano, mga kapatid, na kapag may mga problema, doon mo hindi makikita sa loob ng gawain sa church. Pag tinanong mo, bakit di ka umatid? Pastor, dami kasing problema. Hindi niya kasi alam kung paano gagamitin yung salita ng Panginoon. Bumabagsak na yung inyong mga anak. Di na rin ako atid. Walang gana na kasi mga anak ko ganito na. Hindi mo kasi alam kung paano gamitin ang salita ng Panginoon. Hindi mo alam kung paano mo i-counter ang kaaway. Pero, ang pinakadapat mong gawin, kung hindi mo pa alam yon, dapat nagpupunta ka sa gawain ng Panginoon. Lalo na kung marami kang problema dahil wala ka pang alam, dito sa loob ng iglesia, sa gawain ng Panginoon, tuturuan ka kung paano ang paghawak ng salita ng Panginoon. Ikaw ay magiging skillful in the word of righteousness. Hindi ka unskillful, hindi yung wala kang kakayanan. Kaya nga, kung gusto mong matuto na ikaw ay maging skillful o bihasa sa salita ng pakikipagdigmaan, mga kapatid, alam, dapat sa lahat ng gawain, nanduroon ka, mga kapatid. Hindi every Sunday lamang, dahil sa lahat dapat ng gawain, nanduroon ka para ikaw ay matuto sa salita ng Panginoon. At alam mo kung paano mo gagamitin ang salita ng Panginoon. And the reason sa mga mission namin, hindi kami nagsasama ni Pastor Manny ng mga baguhan. Alam niyo kung bakit? Pag baguhan yan, nervyoso yan. Pag ang mga sundalo'y nervyoso, nung araw, ang mga dala nila'y tabak, baka ikaw ang mataga niyan. O kung baril na ngayon, baka ikaw ang mabaril niyan. Kaya sa mga mission naming pinupuntahan, mga armor bearer ang gusto namin kasama, hindi load bearer. Ayaw namin magsasama kami ng kabigatan pa. Kapatid. Kaya ganun din tayo dapat. Dapat sa halip, pag dumarating ang problema, mas lalo kayong lumapit sa Panginoon. Para matuto kayo. Sabi ng verse 14 ng Hebrew chapter 5, for strong meat belongeth to them that are of full age. Yung matigas na karni raw, ang sabi ng apostol na si Pablo, ay mga pagkaing para sa meron ng gulang, full age na, matured Christian na yan. Kaya yung mga tinatalakay nating Godhead, mga kapatid, para yan sa matured Christian. Matigas na pagkain yan. Ngayon, doon sa mga baguhan, ang hirap ng pagiging pastor kasi binabalance namin kung ano ang pinapakain namin sa inyo. Pastor, bago lang po ako kaya hindi po ako na-attend na nung Sunday school, pang matigas na karne yun. Anong bago? Matatanda na kayo. Mga kapatid, dapat gumata na kayo. Alam mo ba yung bata? Subukan mo yan si Sherwin. Na hanggang ngayon ay nakagatas pa yan. Ultimo isang ngipin yan, walang mauubos yan. Bakit? Mabubungal siya. Walang sapat na nutrient na papasok sa kanyang katawan para mag-produce ng mga ngipin yung tao. Kaya yung bata, may panahon, may stage yan. Mga kapatid, ganun din ang isang Kristiyano. Sinasanay din natin ang ating sarili sa pagkain ng matigas. So, but strong meat belongeth to them that are in full age, even those who by reason of use have their senses exercise to discern both good and evil. Anong sabi ng apostol na si Pablo? Sa makatwid ay doon sa mga pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. So, kailangan ma-exercise mo. Dapat meron kang discernment. Yung kaharap mo, dapat nadidiscern mo kung anong klaseng tao yung kaharap mo. Once na bumitaw ng salita yung kaharap mo, discern mo na siya kung ano siya. Mga kapatid, discern mo yung mga
manggagawa na nagbibigay ng warning, ba't ganito itong taong ito? Hindi ka dapat naniniwala kaagad. Meron kang discernment. Ang tao, pag kulang sa discernment, anong nangyayari? Madaling maloko. Mga kapatid, kung merong scammer sa secular world, sa spiritual world, mas marami ang nangi-scam. Na-scam ka na sa secular na pamumuhay, tapos pagdating sa spiritual, ganun din ang mangyayari sa iyo. Magiging kahabag-habag ang kalagayan mo. Kaya dapat meron kang discernment. Yung kaharap mo, alam mo kaagad. Kapatid, pag dumating yung isang kapatiran mo, nagbubukas na ng kwento, dapat meron kang discernment. Ay, magtatanim lang ito ng basura rito sa loob ng iglesia. Anong gagawin mo? Iiwasan mo na dapat ang mga ganung bagay. Mga kapatid, okay. Yung ating natapos ay about sa active service nung nakaraan. Kasi ikalawang bahagi na tayo ngayon. Aktibo ka dapat sa gawain ng Panginoon. Number 1 yan. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Ano ang sabi riyan sa 1 Corinthians 15:58? Maging matatag, steadfast, matatag ka. Ngayon, ano ang dahilan? Bakit kailangan kang maging matatag at unmovable? Nais ng Diyos na ikaw ay merong endurance. Magiging matatag ka. Tingnan po ninyo, halimbawa na lamang, yung mga tumatakbo, kung kaya ni Brother Joaquin na tumakbo ng 10 kilometers a day, tapos ikaw ay 2 kilometers a day lang, araw-araw kang tumatakbo, masasabayan mo na rin siya pagdating ng panahon. Bakit? Nai-exercise yung iyong katawan. Mga kapatid, nakakaya mo na nagiging aktibo yung iyong katawan. So kailangan ikaw ay steadfast, unmovable, matatag ka sa mga pagsubok ng buhay, matatag ka. Habang dumarating ang mga pagsubok ng buhay, mas lalong lumalalim ka sa salita ng Panginoon. Hindi ka kayang ihiwalay sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba yan ang sabi ng apostol na si Pablo? Ano ang pwedeng magpahiwalay sa amin? Naranasan ni Pablo yun. Mga kapatid, naranasan ni Pablo ang mga persecution. Naranasan ni Pablo ang distress, ang peril, ang panganib. Saan? Sa mga tulisan na kanyang dinaanan. Panganib sa mga nagpapakunwaring mga kapatid. Pero ano sabi ni Pablo? We are more than conquerors. Kaya mahalaga po na ikaw ay mayroong steadfast. Ano pa? Always abounding in the work of the Lord. Lagi kang sumasagana sa gawa ng Panginoon. Hindi ka nang hihinawa sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang pagpapagal sa Panginoon ay hindi walang saysay. Sabi riyan, ni hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Yan po ang dapat ang ating karakter. Yung active in service. Bakit pagka sa mga excursion, active ang mga Kristiyano, di ba? Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, joint fellowship, hindi halos nagiging aktibo ang mga Kristiyano pagdating sa ganyan. Pero pagdating sa panahon ng excursion, magkano ang bagan? 2.5 eh. O sige, 2.5. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, magkano ang bagan? 500 lang pang gasolina. Naku, pastor, hindi ako makasama, wala akong pera. Bakit kaya ganun, mga kapatid? So dapat laging sumasagana sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. At panglima, isa pang dapat nating maging ugali is control tongue. Kaya nating supilin yung ating dila. Ephesians chapter 4 verse 29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth,
but that which is good to use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Verse 29 ng Ephesians chapter 4. Ang sabi ni Apostol Pablo, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig. Ano yung mga corrupt communication? Yung chismis, yung paninira sa mga kapatid. Mga kapatid. Sabi ni Pablo, ano man mga bagay na yan, dapat hindi lumalabas sa ating bibig. Ang sabi ni Pablo ay, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan. Ano kaya kung bawat isa sa atin ay puro corrupt communication? Yan si pastor ay ganire. Yan si brother, yan si sister ay ganire. Sabi ni Pablo, hindi dapat ganun ang iglesia. Dapat kung ano yung maka-edify, yun dapat. Mga kapatid, kaya kung merong chismis na inihahatid sa iyo, putulin mo na kaagad sa iyo pa lamang. Huwag mo nang i-transfer. Huwag mo nang iparating doon sa kapatid mo. Alam mo, Brad, kanya si sister Baladay, ganiri. Dapat putulin mo na kaagad. Ipag-pray nyo yung ganun tao. Verse 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, panlilibak, maalis nawa sa inyo. Pati ang lahat ng masamang akala. Sino ang kausap ni Pablo rito? Ang mga mananampalataya sa Efeso. Meaning, mga kapatid, itong mananampalatayang ito ay nakaranas ng ganyang kalagayan. Ephesian Church, ito yung kanilang sitwasyon. Kaya sa kanilang panahon, sinasawata na sila ng apostol na si Pablo. Ano ang nangyari sa Ephesian Church? Iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig. Bakit? Nawala dahil sa mga ganitong bagay na inallowed nila sa kanilang iglesia, sa kanilang sarili, unti-unti ang salita ng Diyos ay umaalis na sa kanila. Pag alis ng salita ng Diyos, aalisin ng Diyos ang Espiritu Santo. So ano mangyayari? Kadiliman. Magiging madilim ang iglesia. Dahil ang sabi ng Panginoon, maliban na ikaw ay magsisi, if thou repent, I will remove thy candlestick out of his place. Ano ang inalis sa panahon na yon? Inalis ang Espiritu Santo. Inalis ang kanilang pastor. Walang iba kundi si Pablo. Dahil napatay na si Pablo, pinugutan na ng ulo. Mapipigati ang Espiritu Santo, aalis siya. Kaya ano nangyari sa iglesia? Kung merong puro kapaitan, galit, anger, pagkakaalit, kadaldalan, masasamang salita, masasamang akala, kung yan ay nasa loob ng iglesia, mawawala ang salita ng Diyos. Ano ang pwedeng pangtakip dyan? Ano ang sabi ni Peter? Love cover all. Sabi niya, multitude of sins. Kayang takpan ito. Pero nawala yan eh. Ang sabi ni Pablo, be ye kind one to another. Magmagandang loob kayo sa isa't isa. Tender-hearted. Hindi lang basta puso, tender. Pag sinabing tender, malambot na puso. Forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Kung paanong pinatawad tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ganun daw tayo, mga kapatid. Colossians chapter 3, verse 12. Ano ang gagawin natin? Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Magbihis kayo, gaya ng bagong hinirang ng Diyos, na mga pusong banal at minamahal ng isang pusong mahabagin ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Kapatid. Yan ang payo ng apostol na si Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto. Kaya, kailangan mo talagang supilin yung dila mo. Dahil sabi ni James, kayang pihitin ng maliit na ugit o timon
Ang isang napakalaking barko, kaya niyang papuntahin kahit saan yan. Ang kabayo ay kaya niyang talian sa bibig at kaya niyang rendahan. Pero ang dila ng tao, ang sabi ng Santiago sa James chapter 2, ano ang sabi niya? Isang lasong nakamamatay. Hindi nagpapahinga ang dila, araw at gabi. Mga kapatid, hanapin mo dyan. So, ang sabi ni Pablo, ito, likewise ye younger, submit yourselves unto the elder. 1 Peter chapter 5 verse 5. Yung mga kabataan ay dapat daw magpasakop sa mga matatanda. Ang tanong, ang mga kabataan ba ay talagang nagpapasakop sa matatanda? Sa loob ng iglesia, ang mga kabataan ba ay nagpapasakop sa mga matatanda? Ang mga matatanda ba ay nagpapasakop sa salita? Kung paanong si Kristo ay napasakop sa Ama, ang iglesia ay dapat magpasakop din kay Kristo sa kanyang salita. Kaya yung mga kabataan dapat nagpapasakop sa kanilang mga elder, sa mga matatanda. Sa pamilya, pag ang mga kabataan na hindi nagpapasakop sa mga magulang, anong klaseng pamilya yan? Mga kapatid, anong tawag sa ganon? Dysfunctional family. Walang pagpapasakop. O, halimbawa, uuwi ang isang anak mo kung kailan niya gustong umuwi. Kahit na meron kang batas doon sa loob ng bahay. Mga kapatid, ganyan sa iglesia. Dapat lahat tayo ay sakop sa salita ng Panginoon. Naging Kristiyano ka, dapat nagpapasakop ka sa salita ng Panginoon. Kaya nga, ang mga kabataan, maraming napapariwara ang mga kabataan. Kailan lamang ay meron na namang nangyari sa Zamboanga, Ateneo di Zamboanga. 2 yung namatay doon kung hindi ako nagkakamali, di ba? Yung estudyante ay namaril ng kapwa estudyante. Sunod-sunod ang mga ganyang krimen. Kaya nakakatakot ang mga kalagayan niya yun sa eskwelahan. Wala ka nang mapupuntahang safe na lugar ngayon. Nagbago yung batas natin eh. Binago. Yung mga teacher ay hindi na pwede magdisiplina sa mga bata. Alam niyo ba na darating ang panahon na kahit kami, hindi na kami pwedeng magdisiplina sa inyo? Na kapag ako ay nagsalita ng offended kay Sister Marjorie pagkatapos ng gawain, baka paglabas ko riyan ay may posas na ako. Na pwede siyang tumawag sa police station at ito ay pinahiya ako at ako po ay magdidemanda, irereklamo ko itong pastor na ito kasi pinahiya po ako. Yan ang pinaiiral na batas na nagkakaisang relihiyon. Gusto niyo bang ganun ang klase ng iglesia? Sa sambahayanan, pag pinalo mo yung anak mo, pwede kang mareklamo. Makakasuhan ka. So, yan ay hindi batas ng Diyos, kundi batas ng kaawayan. Kaya habang tayo ay merong laya pa, sumunod kayo mga kabataan. Likewise, ye younger, submit yourself unto the elder. Yea, all of you be subject one to another. Lahat daw tayo ay, sakop. Sabi riyan, gayon din naman kayo mga kabataan ay magsisuko sa mga matatanda. Oo, kayong lahat ay may magagbigkis ng kapakumbabaan at kayo'y maglingkuran. Subject one to another. And be clothed with humility. Meron tayong damit ng kapakumbabaan. Ang panahon natin ngayon, ang iglesia ng Laodicea is a proud. Alam niyo ba na sa Proverbs chapter 6 verse 16, 6:14 up to 16, isa ang pagiging proudful ang kinamumuhian ng Panginoon Diyos. Tingnan niya natin 6:14. Yan. Pandaraya ay nasa kanyang puso, siya ay laging kumakata ng kasamaan. Siya ay naghahasik ng
pagtatalo. Kaya't darating na bigla ang kanyang kasakunaan at kabiglaan ay mababasag siya at walang kagamutan. Verse 16, may 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa kanya. Tingnan nyo mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo, puso na kumakata ng masamang akala. Hindi ba yan ang kinuha ni Pedro at ni Pablo? Ano pa? Mga paa na matulin sa pagtakbo ng kasamaan, sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan, at naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng mga magkakapatid. Sowing discord among the brethren. Yan ang 6 na bagay na kinamumuhian ng Diyos. Kaya sabi ni Peter, clothed with humility. Magdamit kayo ng kapakumbabaan, na kahit ikaw ay naargabyado na, nagpapakumbaba ka pa rin. Pero kung ikaw ay ma-proud ka, ma-pride ka, hindi mo magagawang isuot ang kapakumbabaan, mga kapatid. Laging gusto mo ikaw ay know-it-all. Laging ikaw ay tama sa lahat ng bagay. Maraming Kristiyanong nakita ko na kahit bumila na ng ilang dekada, hindi pa rin na isusuot ang damit ng kapakumbabaan. Ang sabi ni Peter, for God resisted the proud and give it grace to the humble. Sumasalangsang ang Diyos sa mga palalo at nagbibigay ng biyaya sa mga taong mapagpakumbaba. Tingnan natin sa Proverbs chapter 3 verse 34. Ang sabi ng manunulat na si Haring Solomon, tunay, surely he scorneth the scorners, but giveth grace unto the lowly. Tunay na kanyang dinuduhagi ang mga magduduwagi, ngunit binibigyan niya ng biyaya ang mababa o ang mapagpakumbaba. Okay. Then, next is perseverance and trial. Ano ba sa Tagalog yung perseverance? Matatag sa mga dumarating na pagsubok. Romans chapter 5 verse 3. And not only so, but we glory in tribulation also, knowing that tribulation worketh patience. 5:3, hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Nakagagalak ba ang mga kapighatian? Malilimit na naririnig natin, mga kapatid, kaya pag kayo'y tumatayo, nagtitestimony kayo, tama lamang na magbigay kayo ng inspirasyon. Dahil kung kayo ay tatayo, layo kayo mga nag-aaral ng MC, dapat pag tumayo kayo, nag-i-encourage kayo. Nagbabasa ba kayo ng mensahe ng propeta? Ano ang sinasabi ng propeta? Tayo ay tinawag before the foundation of the world. Dapat tayo ay ganito na. Dapat tayo, nagbibigay kayo ng encourage. Hindi yung pag kayo'y tumayo na, daming mga pagsubok na dinaraanan. Hindi. Yung mga testimony dapat kalakasan dito. Hindi yung puro panghihina. Alam niyo ba may spirit yan? Na pwede mong i-transfer? O kumusta ka na sis, ba't wala ka? Grabe ang problema ko talagang. Parang gusto ko na sumuko. Inaabangan ng kaaway yung lalabas sa bibig mo. Pero kung sasabihin mo, praise the Lord. Kahit na meron akong problema, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Yan ang sabi ng Panginoon. But we glory in tribulation. Magalak tayo sa panahon ng mga kapigatian. Pwede bang mangyari yon? Na yung positive turn to negative? Ito yung negative turn to positive? Pwede yon. Ganyan ang karanasan ni Job. Na yung kanyang dinaraan ng mga tribulation ng buhay, mga kapatid, ay naging positibo sa kanyang buhay. Kaya siya ay nakapagsalita ng sabi niya, pagkatapos ng mga bagay na ito, I comfort like a gold. Lalabas ako katulad ng ginto, dahil alam naman ng Diyos ang aking nilalakaran. So yung mga kahirapang nararanasan, yung mga
kapigatian na nararanasan natin ngayon, dapat may pagpupuri tayo sa Panginoon. Dahil hindi kailanman naging pabaya ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kahit na ikaw ay pabaya. Kahit bulagsa ka sa biyayang ibinibigay ng Diyos sa iyo, pinapahintulutan ng Diyos na magising ka pa every morning. Maraming taong gustong gumising na umaga pero hindi na nagigising. Ang kinabukasan, hindi mo alam kung anong mangyayari. Dapat nagpapasalamat ka sa Panginoon. At habang may panahon ka, dapat naglilingkod ka sa Panginoon. Mga kapatid. At sa mga panahon ng pagsubok, dapat pasalamatan mo ang Diyos. All things are good together for them that love God. Also knowing that tribulation worketh patient. Ang kapigatian pala, ang mga tribulation na ito, ay gumagawa ng patient. Pagtsatsaga, nadidevelop yung patient mo. Tinitrain ka ng Panginoon. Kung kaya mong bumuhat ng 500 pounds o 50 kilos, sabihin natin 50 kilos habang dinadala mo ito. Sa umpisa mabigat pero habang nasasanay ka, parang baliwala na sa iyo yan. Sanay ka nang pumasa ng ganun. Alam nyo ba yung training ng mga sundalo ay pinatatakbo sila? Yung mga special forces, yung mga elite, sa loob ng 1 linggo, 3 beses silang tatakbo within 5 kilometers or 7 kilometers na mayroong rucksack na ang bigat ay 18 to 20 kilos. Ano yung dinidevelop sa mga sundalo? Endurance. Bakit? Para hindi sila mamatay sa labanan. At kailangan nilang tandaan ang instruction sa kanila. Hindi lang puro training. Kailangan may mga instruction na ibinibigay sa kanila. At sa panahon ng kanilang bigla, halimbawa, naambush sila, hindi sila rattle. Yung mga elite. Hindi sila natataranta. Alam mo, kalmado sila na nakapag-desisyon sila ng tama kaagad. Para hindi mas lalong dumami ang kanilang casualty o sila man mismo ay maging bahagi ng casualty. Ganon din sa atin. Hindi tayo manok, agila tayo, mga kapatid. Ang manok kapag mayroong nandyan at nag-form na ng ulap sa kalawakan at medyo masama ng panahon, takbuhan ng mga manok at ang ginagawa ng manok, kanya-kanyang putak ng putak na kaagad. Pero ang mga agila hindi. Pag nakitang nag-form ang mga ulap sa kalangitan at dumidilim at nakita niyang malakas ang hangin, aakyat ang agila, sasalubungin niya, gagamitin niya yung hangin at magaglide lang sa kanya. Ganun tayo mga kapatid. Para ang purpose ng Panginoon, ma-develop yung ating patient. Yan ang layunin. Kaya nga, sinabi ni Pablo, sinabi ko na ito kanina, ulitin ko lang ulit mga kapatid, naranasan ni Pablo ang mga bagay na ito. Dito na-develop si Pablo. Kaya sabi niya, when I was a child, I spake like a child, I understood like a child, I thought as a child, but when I become a man, I put away my childish thing. Bakit? Dinanas ni Pablo ang mga trials, ang mga peril, sa mga kapanginiban. Ang lahat ng hirap dinaanan ni Pablo, mga kapatid. Persecution ng mga tao, persecution ng kapwa niya Hudyo, persecution ng mga hintil, persecution ng nagpapakunwaring mga kapatiran sa loob ng kanyang iglesia, mga kapatid. Yan ay dinaanan ng apostol na si Pablo. Kaya nung ito ay na-develop na si Pablo, naging ganap na siyang tao, ano ang sabi ni Pablo sa 8:35 ng Book of Romans? Who shall separate us from the love of Christ? Sino ang pwedeng magpahiwalay sa amin sa pag-ibig kay Kristo? Shall tribulation? Ang mga kapighatian bang ito? Or distress? Romans 8:35? Or persecution, or famine, yung panahon ng kagutuman, o kahubaran, nakedness, or peril, yung mga panganib na hinarap ni Apostol Pablo, lahat po yan ay dinaanan ni Pablo. Or tabak, persecution, yung buhay niya nalagay sa panganib, hindi lamang 3 beses, napakarami. Alam niyo kung gaano karaming palo ang tinanggap ni Pablo? 3 tigli-50 at 40 tiga-4. So ilan yun?
Tatlong tig-50, 150 times. Tapos may pinalo siyang tinanggap na 4 times 4 equals 160 na palo yung tinanggap ni Pablo. Mga parusa sa kanya yon. Binugbog si Pablo. Binagbabato siya at anong nangyari kay Pablo? Namatay si Pablo. 2 Corinthians chapter 11, pakipuntahan niya kung tama ako. Nung siya ay mamatay. Taas mo. Verse 9. Sige pa. Taas mo pa. Sige pa. Sige. Sige pa. Okay. Sige pa. Sige. Sa 12 na. 2 Corinthians chapter 12. Okay. Kinakailangan ako'y magmapuri, sabi ni Pablo, bagamat ito'y hindi nararapat, ngunit aking sasaysayin ang pangitain ko at ang pahayag ng Panginoon. Nakilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroong 14 na taon, pakitaas. Maging sa katawan, aywan ko, o maging sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Bakit sinabi ni Pablo yan? Namatay si Pablo, pinagbabato si Pablo, at halos patay na siya, clinically dead si Apostol Pablo. At nang siya ay mamatay, dinala siya doon sa third heaven, sa paradise of God. Inagaw siya hanggang, sabi riyan, nakikilala ko ang taong yan, si Pablo mismo yan. Maging sa katawan o sa labas ng katawan, aywan ko, Diyos ang nakakaalam. Verse 4, na kung papaanong siya'y inagaw sa paraiso, narinig ko ang mga salitang hindi masayod na nararapat salitain ng tao. So naranasan ni Pablo ang mamatay. Kaya si Pablo ay nakapagsalita, who shall separate us from the love of Christ? Ano ang pwedeng magpahiwalay sa atin sa pag-ibig kay Kristo? Dinaanan ba natin ang mga trials and suffering na dinaanan ni Pablo? Ang mga dinaanan ng mga apostol? Si James ay pinugutan ng ulo. Si Pedro ay pinako ng pabaligtad. Si John the Beloved ay pernito sa loob ng 24 hours sa kumukulong mantika. Dinaanan ba natin yung mga yan? Sila ba ay naipahiwalay? Ang mga unang mananampalataya during Bible days na sinusunog at ipinapakain yung iba sa leon, sa mga wild dogs. Wala pa tayong naranasang ganyan, mga kapatid. As the matter of fact, yung panahon natin ay saganang-sagana dahil panahon ng Laodicea. Kaya ang sabi ng Laodicea, hindi ako nangangailangan ng anuman. Putahan mo sa Revelation chapter 3 verse 18. Ano ang sabi ng Panginoon? Sabi ng Laodicea, hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi ako. Okay. Verse 17. Ako'y mayaman, nagkamit ng kayamanan, hindi nangangailangan ng anuman, at hindi mo nalalamang ikaw ay aba. Maralita, duka, bulag at hubad. Yan ang iglesia ngayon. Hubad saan? Paano siya naging aba? Paano siya naging maralita? Paano siya naging duka, bulag? Sagana yan sa material na bagay. But in spiritual matters, hungkag sa harapan ng Panginoon. Hindi ko sinabing hindi kayo magpayaman. Pero tandaan ninyo, kung kayo ay walang wisdom, yung kayamanan na tinatanggap ninyo, yung magandang trabaho, na hindi kasama ang Panginoon, hindi nyo hiningi sa Diyos, yung trabaho na yan, na ibinigay sa inyo without wisdom, yan ang maghahatid sa inyo sa kapariwaraan. Kaya hindi tayo pinapayaman agad ng Diyos. Dahil kapag pinayaman ang isa sa atin, pag binigyan ka ng pera ng Panginoon, pagsubok yan, test ng Diyos sa iyo yan. Paano mo gagamitin? Maibabalik mo ba sa kapurihan ng Diyos? Susunod ka ba talaga sa salita ng Diyos? Hanggang sa unti-unti, aalisin sa iyo ng Diyos yan. Katulad ni Nebuchadnezzar.
na naging deranged, mga kapatid. Sa loob ng 7 taon, si Daniel ang namahala ng kanyang kaharian. Dahil nabaliw si Nebuchadnezzar, mga kapatid. So, si Pablo, ano sabi ni Pablo? Sa panahon ng ako'y sagana, okay sa akin. At sa panahon ng wala, walang problema sa akin. Natuto akong maging sagana sa panahon ng sagana at natuto akong maging salat sa panahon ng kasalatan. Ibig sabihin, hindi yun ang buhay ni Pablo. Kaya niyang mag-adjust. Tayo, kaya ba nating mag-adjust? Kung ikaw ay sagana sa lahat ng bagay, pagkatapos, mga kapatid, bigla kang unti-unting inaalis ng Panginoon, kaya mong i-adjust ang sarili mo? Paano kung bigla? Nakatulad ni Nebuchadnezzar, na bigla. Mga kapatid. Okay. Romans chapter 5 verse 4. Tuloy natin, impatient and experience hope. Ang katyagaan ng pagpapatunay. So meron kang karanasan. Doon sa pagtsatsaga mo, madidevelop yung karanasan mo. At ang karanasan o yung pagpapatunay, magkakaroon ka ng pag-asa. Mga kapatid, kailangan mong magkaroon ka ng karanasan. Experience is the best teacher, mga kapatid. Kaya yung mga kabataan natin ngayon, kapag nagkukwento ang mga kabataan natin, nanay, tatay, sobrang hirap po nung aming naranasang ito. Yung dinaanan mo, anak, hindi yan katulad ng dinaanan namin. Wala pa yan sa katiting ng dinaanan namin. Hindi ba yan ang nasasabi ng mga magulang sa kanilang mga anak? Yung dinaanan ninyo ay hindi nyo, yung dinadaanan nyo ngayon, yung nilalakaran nyo ngayon, hindi yan ang dinaanan namin. Kaya minsan, sasabihin ng mga magulang, papunta ka pa lamang anak, pauwi na ako. Piloso po naman yung anak, ay bakit hindi tayo nagkasalubong? Ha? Kaya, hindi tama na yung mga anak natin ay ini-spoil nyo na hindi nyo paranasin ng kahirapan. Dahil mismong ang Diyos, pinaparanas tayo ng kahirapan. Para ano? Para ma-develop na magkaroon sila ng pag-asa. Yung mga anak na spoiled brat, mga bratinela, pagdating ng panahon yan, ultimo paghuhugas ng pinggan, hindi nila kaya. Kaya pagdating na nagpamilya na yan, puro grab, kaya pagdating ng ilang taon, sira na yung kidney. Dahil hindi marunong. Hindi marunong maglaba. So, tayo, pinaparanas ng Diyos yung kahirapan para magkaroon tayo ng pag-asa. Alam mo na matatapos din itong kahirapang ito. Umaasam ka, mayroon kang pag-asa na pagkatapos ng dilim, sisilaw muli ang haring araw. Sisilay ulit ang liwanag sa panahon ng kadiliman mo. Hindi mananatiling madilim. Bukas, panibagong araw ulit, panibagong hamok ng buhay. Mga kapatid. Okay, Psalms 1, verse 1. Salmo 1:1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly, nor is standeth in the way of sinner, nor sitteth in the seat of the scornful. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak. Kaya kung kayo ay hihingi ng payo, doon sa magbibigay ng tamang advice. Mga kapatid, bakit kayo hihingi ng payo sa mga ibang tao? Ano ang sabi ni Jeremias? Sumpain ang tao na nagtitiwala sa kapwa-tao. Kung hihingi ka ng payo sa salita ng Diyos, meron kang Biblia, lahat ng desisyon mo, sangguniin mo muna si Kristo. Sangguniin mo ang salita ng Panginoon. Kayong mga kabataan, kayo ba sa pakikipag-boyfriend ba ninyo, sa pakikipag-girlfriend nyo, yan ba ay hiningi nyo muna ng guide sa Panginoon?
Hiniling nyo ba sa Panginoon? Ipinanalangin nyo ba sa Panginoon? Na yan ay inyong makakasama na sa habang buhay? Sa Proverbs chapter 31, andyan at sinasabi ng kawikaan kung ano ang dapat ninyong karelasyon, inyong kasintahan, at finally, eventually, ay inyong mapapangasawa. Pababain mo yan. Sige. Yan. Sige pa. Yung virtuous woman. Sige. The woman. Yan. Isang babae na makasusumpong. Isang mabait na babae. Sinong makasusumpong? Ilagay mo nga muna sa English, Siman. Para mas malinaw. Saka natin ibabalik. Who can find a virtuous woman? For his price is far above the rubies. Virtuous woman. Sino ang mga virtuous woman ng Bible? Mga kapatid. Tatanungin ko kayo, sino ang natatandaan yung virtuous woman ng Bible? Isa sino? O, tingnan nyo, hindi nyo alam. Anong si Jezebel? Si Ruth. Si Rahab. Yan ang mga virtuous woman ng Bible. Si Esther o si Hadassah. The heart of her husband that safely trusts in her, so that he shall no need of his spoil. Balikan mo na sa Tagalog. Yan. Kaya kayo, bago kayo makipagrelasyon, sangguniin nyo muna ang Biblia, ha? Sino isang mabait na babae? Sino ang makasusumpong? Hindi, babae pa lang yan, ha? Hindi pa kasama yung biyanan dyan, ha? Oh. Hindi pa kasama yung biyan ng matalak. Buti na lang, hindi ganun Sister Baladay, mabait yan. Isang mabait na babae, sino makasusumpong? Sapagkat ang kanyang halaga higit pa sa makapupo kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya hindi kukulangin sa pakinabang. Verse 12, gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay. Siya ay humahanap ng balahibo ng tupa at lino at gumagawang kusa ng kanyang mga kamay. Siya ay parang mga sasakyang dagat ng kalakal. Nagdadala siya ng kanyang pagkain mula sa malayo. Siya ay bumabangon naman samantalang gabi pa at nagbibigay ng pagkain sa kanyang sambahanan at sa kanyang gawa at ng kanilang gawain sa kanyang alilang babae. Kanyang minamasdan ang bukid at binibili. Nasaan ako? At sa pamamagitan ng kanyang kamay ay nagtatanim siya ng ubasan. Tuloy. Binibigkasan niya ng kanyang balakang ng kalakasan at nagpapalakas sa kanyang bisig. Basahin nyo na lang yan, mga kapatid. Kaya kung gusto ninyong, kayong mga kalalakihan, pagka kayo ay nakipagrelasyon, dahil yan ay patungo na kayo sa pag-aasawa o pag-iisang dibdib, dapat yan ang mapili nyo. Mga kapatid, virtuous woman. Blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly, nor is standeth in the way of the sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Kristiyano ka tapos mahingi ka ng advice sa hindi mananampalataya. Dapat ang hihingan mo ng payo, mananampalataya. Mga kapatid, pagka kayo ay may problema na, final na lang yung pastor bago humingi ng payo. Dapat bago pa lamang kayo naligaw, sinasangguni na ninyo ang pastor, ang magulang. Pastor, kumusta po kaya ito? O tingnan nyo anak ni Sister Balada, sinangguni ka agad sa akin. Mabait siya si brother, ha? Sino nga, brother, sino nga? Ano nga pangalan mo, brother? Si Brother Junior. Oh, okay si Brother Junior, mabait. Kumusta si Brother Sherwin? Mabait ba yan? Oo, pagtulog. Di, mabait naman talaga si Brother Sherwin Di ba, si Brother Sherwin? Sasanggunin nyo, mga nanay nyo, yung mga babae, mother knows best. Tingnan nyo, Psalms 1:3. He shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which
The wind drive it away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinner in the congregation of the righteousness. Verse 6, For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Yan po yan, mga kapatid. Basahin niyo yan palagi. Ha? Pagbulay-bulayin ninyo yung mga salita na yan. Sabi ng propeta, sa God provided healing. That what's the matter with the church today. Yan yung bagay na yan na nasa iglesia ngayon. The water supply is cut off. Dapat yung water supply ay nagpapatuloy pero naputol ang water supply. Walang iba kundi ang salita ng Panginoon because of our grumbling and doubting. Kasi hindi kayo sumasangguni. Mga kapatid, dapat ang pastor busy 24 hour yan eh. Pastor, may problema po ako, ganito. Kami naman nagpapayo. Pero yan ang, sabi niya ni Brother Branham, yan ang iglesia ngayon. Naputol ang supply. Dahil saan? Grumbling, pag-away-away, pagrereklamo, pagdududa. If you will go into the desert, kung kayo'y pupunta doon sa disyerto, you will find that every bus that you are come up against will perhaps have thorn and stickers on it because it's raised in a dry land without water. Pag pumunta ka raw sa disyerto, makikita mo yung bus. Punong kahoy po yan. O yung, ano yung pamalo ni Baruch? Anong tawag doon? Jelay, anong halaman nyo? Cactus. Sabi ni Brother Branham, yung cactus nakatanim doon sa disyerto. Dahil walang tubig, sabi niya, because it raised in the dry land without water, matinik siya. Di ba yung cactus, pag kulang sa tubig, maraming tinik? Masakit yun. Pero kung ang cactus, sabi ng propeta, ay nakatanim sa tubig, may tinik siya, pero malambot, tender. Ganon daw ang isang Kristiyano. Ganon ang iglesia ng Panginoon. Ganon ang church. Yan ang kailangan ng church. Dahil naputol ang water supply. From the day of Ephesian church until now, naputol, yan ang iglesia. Puro muhi, puro galit, puro siraan, puro pagbibigay ng warning. Hindi ganyan ang iglesia ng Panginoon. Lahat kami ay may iba-ibang kaloob. Dapat ang trabaho namin for the perfecting of the saints, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith. Nakalulungkot, meron mga ganong klaseng manggagawa ng Panginoon. Warning, magbibigay, ibang aral niyan, si Brother Manny at si Brother Noel. Two lords siyang mga yan. Yung isa naman, tusol. Yung isa naman, tsulsul. Mas mahirap yon. Yan ang nangyayari. Kaya ano nangyayari sa iglesia? Ang mga mananampalataya matinik, nakakasugat, kulang sa tubig, kulang sa salita. You take the same variety of bus and put into the moisture, land of moisture, it will be soft. Parehas lang sila. Sabi niya, isang variety lang sila ng mga cactus. Pero ilagay mo rin sa tubig, anong mangyayari? Lalambot siya. Because it gets plenty of water, sagana sa tubig, sagana sa salita ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay matigas, ma-pride ka, magbabad ka sa salita ng Panginoon. Amen? Ay mga tao ngayon, babad na babad sa cellphone. TikTok dini, TikTok doon. Bata pa lang, sinasanay na, di ba? And you take a church that always fusing and stewing about these days of miracle is fast. Sabi, nagkakaroon sila ng confusion. Wala na yan mga himala na yan. Sabi ng church, just remember they are in the desert and out of the water. Alalahanin nyo, pag ganyan ang katuwiran nila, nananatili sila sa disyerto at kulang sila sa tubig. So ikaw ngayon, kung may tubig ka, bigyan mo sila. Alam mo na kaagad, meron kang discernment. Pag umattend kayo ng gawain, mga kapatid, meron kang discernment. Alam mo, pag pinuntahan ko yung isang church, dinidiscern ko kaagad. Dinidiscern ko yung isang manggagawa kung gaano siya kahusay magturo. Hindi lahat ng pastor may kakayanan magturo.
Kaya sabi ko nga, may mga pastor kayang to make off, pero yung landing, hindi kayang maglanding. Bakit? Sabog-sabog. Huhugot din huhugot din. Yan ang problema. Kahit sa ministers meeting, kaya magulo ang end time. Kahit hindi naman tinawag, tatayo. Yung maghahawak, reign the hold of the Word of God. Ang may hawak niyan, ang pinagkatiwala diyan ay ang apostle. Apostol lamang ang may kakayanan na mag-break ng Word of God. Then, ang mga teachers, sila yung naghihimay-himay ng salita ng Panginoon. Pero dito sa end time, kahit na bumili, sabi nga lang, paano ka naging pastor? Pinabili ka lang ng suka, pagbalik mo, nakabasa ka lang ng ilang kuwan. Yan ang problema. Walang training na dinadaanan. Mga kapatid, nagpastor lang. Kaya ano ang nangyayari sa miyembro kung ikaw ay isang pastor tapos wala ang salita ng Panginoon, hindi ka nakapagtuturo? Ano mangyayari? Dapat discern nyo kaagad yan. At kayo, naiisama ko sa mga pinupuntahan natin, nakikita ninyo, may mga manggagawa, hindi ko sila minimenos, hindi ko sila kinukutya. Pero may mga kasama tayo na pag tumayo sila in the pulpit, behind the pulpit, alam mo na kaagad. Kaya ako pag tayo pa lang niya, alam ko na kaagad kung hanggang saan siya. Alam ko yung kategorya niya. Dapat ganun din tayo. So, kung yung pastor ay ganun ang kalagayan, how about yung kanyang kongregasyon? Sabi ng propeta, and a humble church that's loving, yung church na magpapakumbaba, and a church that loving and humble, and flexible. Yung church daw na mapagmahal, mapagpakumbaba, flexible siya, and feels, and goes with the Word of God. Mga kapatid, remember, they are living by the fountain that never runs dry. Ang isang iglesia na mapagmahal, mapagpakumbaba, flexible siya, may pakiramdam siya, at lagi siyang nasa salita ng Panginoon, alalahanin ninyo, siya ay nabubuhay sa fountain na kung saan ay hindi natutuyo. Mga kapatid, kailangan manatili ka sa salita. Ano ang nangyari sa bayang Israel? Naghukay sila. Ang tawag ng propeta is broken cistern. Mas pinili nila yon. Nawala sila sa salita. So ang iglesia kailangan manatili sa salita. Ang bawat individual na mananampalataya, dapat nananatili ka sa salita ng Panginoon. Kung yung kapatid mo ay wala na sa salita ng Diyos, manatili ka sa salita ng Panginoon. Alam mo dapat sa sarili mo, mayroon kang discernment. Alam mo dapat yung nilalakaran mo. Hindi sama-sama lamang. Mga kapatid, hindi ka offended pag narinig mo, sakit ng pangangaral ni pastor. Di na lang ako atin, pinatamaan ako ni pastor. Hindi ka dapat offended. Dapat nananatili ka. Bakit? Inaalis yung mga tinik mo na siyang sumusugat din sa iyo. Dahil once na ikaw ay binabad sa salita ng Panginoon, lalambot yan. Yung tinik mong yan ang nagpapahirap din sa iyo. And I think when the church get real, cold and indifferent, God ship ought to kinda huddle up together and pray for each other. Ano ang gagawin kapag ganyan na ang iglesia? Dapat nananalangin na kayo. And the warmth of the real good Christian fellowship, it means so much. Kailangan may mag-ignite ng init. Pag nagkita kayo, i-ignite mo by the sharing of the Word of God. Mga kapatid, nananalangin ka. Nananalangin ba ang bawat isa pagdating ng gawain ng Panginoon, pag upo niya lang ay magawang, Lord, sana po maging blessing sa akin ang message ni Pastor. Gamitin mo po ang bibig ni Pastor upang dumaloy po ang blessing, ang spiritual blessing sa buhay ko. Hindi yung pagdating, parang nag-umpisa na kaya? Nagkakantahan na eh. Kalagitnaan na nga eh. Di ba? Blind Bartimaeus sitting by the gate. Yung bulag na si Bartimaeus nakaupo doon sa may gate. Perhaps and the sunshine of the direct rays of the Palestinian sun shining on him. Habang nakaupo siya sa gate, mga kapatid, si bulag na Bartimaeus, yung tama ng araw, direkta yun sa kanyang mukha. Of the Palestinian sun shining on him by the wall.
Let's think that he was sitting, meditating. Iniisip mo ba siya'y nakaupo lamang? Hindi. Habang tinatamaan siya ng araw, ng liwanag ng araw, bulag yan, nung nararamdaman niyang init, anong ginagawa niya? Sabi ng propeta, nagmi-meditate siya ng salita ng Panginoon. Minimeditate niya yan, mga kapatid. Pinagbubulay-bulay niya ang salita ng Panginoon. Kaya nang marinig niya na paparating na ang ating Panginoong Kristo, bigla siyang tumayo at sumigaw siya, Jesus, anak ni David, have mercy on me. Sabi ng mga tao, tumahimik ka. Lalo niyang isinigaw yung kanyang tinig. Jesus na anak ni David, have mercy on me, mahabag ka sa akin. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Pinagaling yung bulag na yun. Bakit? Minimeditate niya yung salita ng Panginoon na kanyang naririnig doon sa mga tao. Paparating pala yung Jesus na taga Nazaret. Nagpapagaling daw yun. Sa kabila ng init na kanyang nararamdaman, sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan natin, meditate the Word of God. Pagbulay-bulayin niyo ang salita ng Diyos, Lord, ba't nararanasan ko ang ganitong buhay? Ba't nakakaranas ako ng ganito? Huwag kang kagaya ni Jonah. Nung yung puno ng kikayon ay inuod na, wala ng dahon, nagagalit siya. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Jonah, ba't ka nagagalit? Lord, pinatay mo yung puno ng kikayon eh. Pinagmamalasakitan mo yung puno ng kikayon? Hindi ba't masigit kung pagmalasakitan ang 120,000 na Ninevites na ang gusto mo malipol sila? Kaya dapat meron tayong meditation. You know, the way to find God is to meditate upon God. Para makita mo ang daan ng Diyos, kailangan mong i-meditate ang Panginoon. Pagbulay-bulayin mo ang Diyos. Think of God, isipin mo ang Diyos. David spoke of it. Sinalita ni David yan, yung Psalm, si David ang sumulat niyan. How he will bind the law in his bedpost. Paano niya tinatalian ang kautusan ng Diyos doon sa kanyang higaan? Sabi ng Psalms 51, ang kanyang higaan ay dinilig ng luha, bumabaha ng luha. Saan? Sa pag-meditate niya ng kanyang salita ng Panginoon. Nang siya ay mag-commit ng kasalanan, minimeditate niya yon. Anong sabi niya? Create in me a clean heart to God and restore unto me the joy of my salvation. How we will meditate therein day and night. Paano natin minimeditate ang salita ng Panginoon? And if you notice it as the disciples on the road of Emmaus, that while they were speaking to each other concerning the Lord Jesus, that He stepped right out of the bush and walked with them. Hindi sila nakapag-meditate, pero nung naglalakad sila, nakakaramdam sila ng pag-aapoy sa kanilang damdamin hanggang nag-uusap na sila ngayon. Pinag-uusapan na nila ang salita ng Panginoon, yung taong ito, nung nabubuhay pa ang ating Panginoon. Sino yan? Si Cephas, si Peter yan. And if our minds will be more taken up on God and on the things pertaining God, it will be much easier to live victorious life in Christ. He will be with us. Kung ang ating daw kaisipan ay nakapokus lamang sa ating Panginoon, madali na tayo po ay mabuhay ng tagumpay na buhay kay Kristo dahil ang Panginoon ay kasama natin. Kaya yan ang halaga ng meditation. Psalms 1:2. But he delight in the law of the Lord, and his law that he meditate day and night. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at ang kautusan ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Kaya importante yun. Yung pinipreach ko rito, dapat sinusulat nyo yung kaya nyo isulat, and then meditate day and night. Day and night. Mga kapatid, nagme-meditate ba tayo ng salita ng Panginoon? Mahalaga na tayo po ay nagme-meditate ng salita ng Panginoon. Upang ang ating buhay mas easy, much easier na mabuhay tayo
sa matagumpay na buhay na ito naman ay nasa ating Panginoong Kristo. Kaya ganyan po ang dapat upang tayo managumpay sa buhay natin, meditate the Word of God day and night. Joshua chapter 1 verse 8, meditate the Word of God. Joshua 1:8, tingnan natin. Magtatapos na po tayo. Actually, tapos na nga tayo. Idadagdag ko lang ito. Joshua 1:8. Okay, pakilagay nga sa Tagalog, ay sa English. Ang aklat na ito ng kautusan, this book of law, this book of the law shall not depart of thy mouth. Ang sabi ng Panginoon kay Joshua, ang aklat ng kautusang ito ay huwag mahihiwalay. Saan? Sa iyong bibig, but shall meditate therein day and night. Pagbubulay-bulayin mo araw at gabi, upang ano? That thou mayest observe to do according to all that is written therein. Upang iyong matupad ang lahat ng ayon sa nakasulat sa aklat na ito. Okay. Lagay mo na sa Tagalog. Ang aklat na ito, Tagalog, Joshua 1:8. Bagal naman. Tulog na yata eh. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Alin ang aklat ng kautusan? Ang salita ng Panginoon. Ang Biblia, mga kapatid. Huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Ibig sabihin, mga kapatid, ginaganap mo. Kundi iyong pagbubulay-bulayin araw at gabi. Meditate, night and day. O para ano? Upang masunod mo ang gawain. Upang masunod na gawin. Ang alin? Ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad. At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Kung gusto mo ng mabuting kawakasan, mga kapatid, meditate the Word of God every day. Hindi ka tagapakinig lamang. Kaya ang title natin ngayon, ano ang title natin? Nalimutan ko na tuloy kung ano yung topic natin ngayon. The qualities of a matured Christian. Yan yung mga quality, mga kapatid. Isa yan upang ikaw ay maging matured Christian. Meditate the Word of God. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, palakpakan natin ang ating Panginoon at tayo pong lahat ay tumayo sa ating Panginoon at awitan muna natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Pakibuhay itong aking gitara. You are my all in all.
qualities of a matured Christian, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na mga qualification bilang isang matured na Christian ay tanggapin po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Amen. Upang kami ay maging katulad ng aming Panginoon sa Kristo na siyang panganay sa lahat ng magkakapatid, Panginoon. Kung kami man nagkukulang ng pananampalataya, Panginoon, sa inyo, Lord, tulungan niyo kami, Panginoon, na maiunawaan namin ang mga trials, sa mga sufferings, Panginoon, na aming nararanasan. Ito po ay nagde-develop para sa aming patient, Panginoon. Salamat po sa umaga pong ito. Salamat sa mensahe, Panginoon. Salamat din sa mga kaloob ng aming mga kapatid. Gawin niyo pong patuloy na pagpapala para sa ministeryo at mga blessing na ito, Panginoon. Salamat sa ngalan ni Jesus. Tayong lahat magsabi ng Amen. At tayo po ay tumayo sa mga pangako ng Panginoon. Awitan natin siya, standing in the promises of Christ making, habang tayo po ay nagkakamayan. Amen. Standing on the promises of Christ my King, to eternal ages let His praises sing. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that
riches of love. Amen. Salamat po Diyos sa pagtatapos ng aming gawain. Salamat po Panginoon sa inyong mensahe. Salamat sa inyong banal na presensya. Salamat sa buhay ng bawat isa na naging bahagi ng pagpupuri at pagpapasalamat sa inyo sa araw na ito. At muli kami po ay itinataas namin ang buhay ng aming kapatid na si Sister LB, Panginoon, sa kanyang Amen. Yes, Lord. 62 years ng kanyang existence, Panginoon, sa mundong ito. Hinihiling namin, O Diyos, ang kanyang pisikal na kalakasan, Yes, Lord. kagalingan sa kanyang makaramdaman, espiritual na kalakasan, Panginoon, Amen. na ang kanyang mga trials, mga sufferings, Panginoon, ay kanyang ma-overcome, Panginoon, at maghatid sa kanyang magkaroon siya ng mas mahaba pang patient. Amen. Yes, Lord. Lord, alalahanin niyo po ang kanyang paglilingkod at ang kanyang nasa na ang kanyang buong sambahanan, Amen. Panginoon, ay madala sa gawain pong ito. At kami po ay lubos na sumasampalataya, Panginoon, na ang kanyang mga kahilingan ay tinugon na po ninyo, Panginoon. Salamat din sa mga pagkain inihanda ng aming mga kapatid. Yes, Lord. Gawin niyo pong kalakasan sa buhay ng bawat isa, ang mga blessing na ito. Ano man po ang pwedeng makasira, Panginoon, linisin niyo po ito, Diyos. Amen. Salamat po sa tanghali pong ito. Sa ngalan ni Kristo Jesus, tayong lahat magsabi ng Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Amen. Bless. Happy birthday, Sister LB.